Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po, Mark Narboneta here. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong malawakang baha na nangyayari ngayon mga ka-Wonder. At marami tayong mga nababasang post na sinisisi nila yung kasalukuyang administrasyon mga ka-Wonder. Alam naman natin mga ka-Wonder na nung bumisita si PBBM, nakita niya yung mga infra project. Etong mga flood control ay mga ghost. Mga hindi nga naumpisahan yung iba. Yung iba hindi tapos. Yung iba substandard. So, yan po yung pag-uusapan natin. Kasi sinisisi nila ang Pangulong Marcos. Na kung ano nung pagmumura, kung ano nung paninisi. No? Ito kagaya nito. Kagaya nitong si, sino ba to? J.A. Cruz. Saklolo BBM. Umani ng reaksyon online ang post ni content creator Jack Cruz na may matapang na panawagan kay Pangulong Marcos Jr. kaugnay ng matinding pagbaha. Sabi niya sa kanyang post, Saklolo Bongbong Marcos, minura niya. EI hanggang leeg na dito sa amin ang baha. Di ko alam kung saan lugar nito, no? Ibinahagi niya ang kanyang saloobin habang patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang lugar dahil sa walang tigil na pag-ulan. Yan po yung post. For your reference mga ka-Wonder. Yan. At ito yung post niya. Yan. Yan, minura niya si PBBM. Actually, he or she is displaying his... Babae ba ito? Lalaki? Babae ba ito? I'm not sure, no? Mahabang buhok. Could be a woman, a girl. No? Sabi niya, ito yung displaying mga ka-Wonder, no? Ng kanyang ignorance. No? Dahil alam natin mga ka-Wonder kung ano nangyari doon sa unang administrasyon, no? Na maraming proyekto na sabi nga niya mismo ni Duterte na ako hindi ko masusugpo, no? Yung sinasabi niyang ghost project. Siya mismo nagsabi, etong si Duterte, hindi niya masusugpo yung ghost project. At it would take another Marcos para daw marisolba. Ito, panoorin natin itong report, no? And then pag-usapan natin mga ka-Wonder. Pakinggan muna natin itong report from I think GMA, ano. Of infrastructure. Ito sana ang layunin ng Build Economic Program ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagpapatayo ng iba't ibang infrastruktura ang isa sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Pero ang tanong, na-achieve na ba ito? Bakit pa pala ng National Economic and Development Authority o NED 119 ang infrastructure flagship projects o IFPs ng kasalukuyang administrasyon. May kabuuan nitong budget na 5.08 trillion pesos. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Department of Public Works and Highways o DPWH, sa 119 na IFPs, may 12 proyekto na ang natapos at 7 ang inaasahang matatapos bago bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte. Karagdagang 12 proyekto naman daw ang inaasahang matatapos sa kasalukuyang taon. 88 IFPs naman ang hindi natapos kaya mamanahin ito ng susunod na administrasyon at inaasahang matatapos sa susunod na 6 na taon. Sa build ng administrasyon, pinakamarami ang proyektong may kinalaman sa transportasyon. Kabilang na rito ang MRT3 rehabilitation at ang Binondo Intramuros Bridge. Kasama rin sa build ang mga proyektong sinimulan pa noong mga nakaraang administrasyon. Yan mga ka-Wonder, nakita natin na ibang proyekto dyan ay nakaraan pa ang administrasyon mula bago si Duterte. I'm not sure kung hindi natuloy yun natapos, pero sinasabi rito mula pa nung mga nakaraang administrasyon. 119 mga ka-Wonder yung IMP niya. Magkano yung budget? 5.08 trillion mga ka-Wonder. Napakalaki niyan. Pero nung binisita ni Pangulong Marcos yung mga lugar na nung bumahanga, na sabi niya, mahiya naman kayo. Noon na siyang ginagamit itong mga DDS para sisihin si PBBM,
no, na hindi na basta lang makasisi, makapost para i-condition yung isip ng tao na sisihin si PBBM. Pero in fact, ayon dito sa balita, 88, no? 112 yung kanyang projects. 88 ang hindi natapos. 5.08 trillion. Ang laking pera nun, mga ka-wonder. No? Imaginein mo. Ilang bilyones yun. Ilang bilyones. Trilyones nga ito eh. 5.08 trillion. Tapos 88 doon hindi natapos. No? Kita naman nung binisita nila Vince Dizon, nila PBBM. Nakalagay doon, tapos etong project na to mag-umpisa kunyari ng ganito. At sinabi ron, tapos na. Pagtingin nila ni isang bungkal na lupa, walang ginawa. Walang dredging. Hindi na umpisan. May na umpisan, putol naman. Hindi natapos. Maraming ganun. No? Ngayon, syempre, pag nasa cultural level ka na, kahit mali yung ginawa, sisisihin mo pa rin. At ipagtatanggol yung may mali. Diba? Walang tayong magagawa doon. Pero sabi nga ng isang content creator, no? Ni, pangalan nito, kalimutan ko na, si Chris Ulo. Ayan. Sabi ni Chris, dun sa kanyang video, no? Sabi ni Chris Ulo, ito po, yan, si Chris Ulo yung katabi ko. Meron siyang post na sabi niya, kailangan natin balikan. No? Tama naman siya. No, yung nangyari noong nakarang administrasyon. Dahil yung nangyayaring resulta ngayon ay dulot yan nung nakarang administrasyon. Ang pondo ni PBBM nakalaan yan sa termino niya. Yung nakita niyang dapat niyang asikasuhin para lumago ang bansa. Etong mga to, yung mga backlog yan, mga ka-wonder, kung i-consider. Yung proyekto na nakalaang budget ng Pangulo ay para dun sa panglago ng bansa. But unfortunately, mga ka-wonder, nakita itong mga backlogs, ibig sabihin yung mga repairables, yung mga bagay na nagdudulot ng pahirap sa tao, na imbis na maibigay yung pondo ng Pangulo dun sa pinaglaanan niya, napupunta rito sa mga repairs, sa mga paayos, sa mga paggawa ng mga nakaraang administrasyon. Na take note 5.08 trillion ang budget dyan, mga ka-wonder. Nasaan napunta? No, ngayon, napakagaling nilang magsabi. Sisisihin nila si Marcos. Diba? Nakakahiya sa mga kapitbahay ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, sa mga kaibigan, classmate niyo, that you are exposing your stupidity, di ba? Oh? Ngayon, kailangan balikan yan. Itong sinasabing nakaraang proyekto. No, dahil napaka-importante, dahil kitang-kita natin ngayon, mga kababayan, mga ka-wonder, yung mga tao nagdurusa. Kung nakikita ko nga nagdadasal na ako, Lord, sana huwag mo nang paulanin. Okay na yung malakas yung hangin, no, malamig, ganyan, pero huwag mo nang paulanin. Pero imposible nga yan kapag may malakas na hangin. Of course, may accompanied yan ng pag-ulan-ulan. No, kaya pinagdadasal na lang natin na sana mawala na para hindi na magdusa. No? Kasi hindi lang itong simpleng abala itong baha. Ang daming winawasak nito at nilalaanan ng pondo para maayos yan. Kapag umulan ng malakas, maraming lugar. Lalo-lalo na yung lugar na mababa, yung mabilis lumubog. Nakita natin sa Narvacan. Ito ba yan? Narvacan, Ilocos Sur. Dito sa lugar ni Chavit ba to? Ayan. Parang nasira yung dike ba yan? Parang nasira, no? O yan, parang nasira siya, no? At yung iba pang lugar, no, na kagaya diyan sa Cavite, may post pa tong sino ba tong nag-post na yan? Na taga Cavite. Pinost niya yung baha sa kanila at dito sa may Marikina nag-overflow ulit yung river kasi nga yung umaragas ng tubig. Kapag yun dun sa unahan, yung kanya pong dinadaanan ng tubig is barado, of course, titigil yan. Yung flow nito, napakarami. Kaya aapaw talaga, mga ka-wonder. And eventually, yung mga lugar na hindi naman bahain, babahain na rin, mga ka-wonder. Dahil bakit? Hindi lang naman flood control yan eh. Hindi lang yan yung sinasabing mga drainage na kailangan i-declog. May kinalaman din yan sa ating mga Pilipino. Yung patuloy na pagtapon ng basura. May nakikita pa ako, no? Dito sa lugar namin. Madaling araw, nagtatapon siya ng basura. Yung basura niya, nilagay niya sa isang malaking plastic at pilit niya sinisiksik dun sa imburnal. Shout out sa'yo, no? Siguro kung napapanood mo to, ikaw yun, alam na alam mo. Kaya nangyayari sa atin, kahit hindi bahain yung lugar, nababaha na rin. Dahil sa mga ganyang pag-uugali ng Pinoy.
Well, wala na tayong magagawa. Talagang pinalalakihan yung drainage. Sabi nga ni PBBM, dito pinalaki na namin. Dito sa lugar namin, ang lalaki ng drainage dito kaya hindi siya bumabaha. No? Mataas din yung lugar namin. Kaya yung mga mabababa, kawawa sila. No? Diyan sa may lugar sa Fairview, may lugar diyan mababa na kapag nag-undoy o anumang bagyo, talaga ang tataas. No? Hindi sila makadaan. Hindi maiwasan. Ang daming mga nagko-compensate dun sa kapabayaan ng ibang lugar. Siyempre, dadaloy. No? At pag hindi yan nasa wata doon, although dadaan naman sa creek, yung creek naman dun sa bandang dulong karugtong niya, medyo barado rin, no? Kaya, umaangat ng tubig, nagkakabaha-baha tayo. No? Ngayon, prinondohan niya ng 5.08 trillion. No? Hindi lang yan billion-billion, mga ka-wonder. I mean, siguro sabihin natin billion-billion, pero yung trillion na 5.8 is yung IMP nga ni Pangulong Marcos, ni Pangulong Duterte, na 88 doon na hindi na-deliver at itutuloy ni PBBM. No? Kamusta naman yung 5.08 trillion? Yun yung sinasabi doon. Ngayon, balikan nga natin. Kasi sinisisi nila ang Pangulo. No? Huwag nating kalimutan, noong 2016 hanggang 2022, yung Duterte administration, no? Naging sinasabi rito na golden age, golden era daw ng infrastructure, no? Naging golden era ba? 'Di ba? Para kayo tingnan niyo kung naging golden era ba yung ginawa niya. 88 doon din niya natapos. Golden era kuno. 'Di ba? Pero titingnan mo yung bahay. I'm not sure kung bahay ito ni Pulong, ha. Sabi rito sa post, nakita ko na malamol yung bahay niya. Ito. Diyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na paderby ng paligiran, at nakapilang mga mamahaling sasakyan, mga bantay na laging bulong na bulong, wala namang kasal pero marami ang nakaparong. Lumakas man ang ulan ay walang bodas ang bukong plato. Kita niyo, mga ka-wonder? Parang mall, di ba? Ang haba ng bahay niya. Congressman yan, mga ka-wonder. Saan niya nakukuha yung ganun? Kung ito nga, mga ka-wonder, na pinakita, disclaimer, kung ito nga pinakita dito sa video yung bahay niya mismo. Kung yan, yun, tanungin nyo na, mga ka-wonder. No, tinatanong, kamusta naman yung 51 billion mo? Diba? Napapaimbestigahan na nga yan. Ang tagal nga Dapat paimbestigahan na yan. May nakita pa tayong post. Nakapagpaaral ng anak sa Australia ba yan? Sa ibang bansa. Yung anak niyang isa na congressman ngayon nakabili raw. Marami raw franchise ng 7-Eleven dyan sa Davao. Diba? Franchise. Marami. Yun ang pagkakasabi. No? Pagkakabalita pa na napanood ko rin nung humagip dun sa aking Facebook na itong si Kitty raw at nanay niya ay nag-franchise pa ng KFC at Mang Inasal. No? Saan nila kinukuha yung mga pera na yun? Di ba mag-isip na kayo? Di ba? Ngayon, alam natin na 2026 o 2016 hanggang 2022, yung mga panahon na yun, malaking bahagi ng infrastructure, yung programa ng gobyerno, na dumaan dun sa DPWH. Pag sinabing DPWH, alam nyo na. Dapat wala na tayong problema sa baha ngayon. Dahil sa laki ng 5.08 trillion, mga ka-wonder, no? Kasama rito, mga ka-wonder, yung sinasabing flood control o yung flood mitigation at flood control. Diba? Pero ano nangyari? Sobrang baha kahit dyan sa SM, dito sa Bacoor, kung saan-saan ka lumingon, halos baha. Kaya nasususpindi, naapektuhan yung mga pag-aaral, transportasyon dahil nga kinakansela. Kaya mga ka-wonder, kung pag-iusapan natin ngayon yung mga problema na nakikita natin na flood control system, makatarungan lang, mga ka-wonder, na tignan natin yung desisyon at proyekto noong nakaraang administrasyon. Kaya kayong mga DDS, actually we are trying to be fair, to be neutral here. Pero kasi nakita natin na panay ang sisi nyo, no? May time naman na binibigyan namin ng credit. Yung dapat bigyan ng credit. Pero sasabihin nyo, sisisihin nyo, mumurahin nyo pa. That exposes your stupidity. Diba? Kasi noong naangkaraang administrasyon, supposedly, wala na dapat ganitong malalang baha. Kung meron man, siguro pa ilan gaano kakaunti lang. Gabahay. Akala mo, sabi nga nila, resort na yung tapat ng SM dyan, no? Sa Bacoor ba yan? No? Hindi naman nating sinasabing sinisisi. No? Parang gano'n na rin, no? Na, of course, yung panahon natin ngayon, sa panahon ng Pangulong Marcos, ginagawa naman ni Vince Dizon. Iniikot niya naman. No? Hindi ganun kadali kasi marami ring inaasikaso yung Pangulo na sa tingin niya yun yung priority niya, no? At ito'y dinadalaw din. Paano?
Kasi minsan may mga lugar mga ka-wonder na hindi nila nire-report na bahain doon. Well, in fact, siguro sa tingin nila hindi naman ganun kalala. Pero nagiging mas malala siya kapag patuloy yung pag-ulan. Dahil nag-iipon-ipon din yung basura, yung mga tinapon, nagkaklag dun sa bandang unahan nila, yung hindi na walang dredging yung mga rivers, kung ano-ano mga ka-wonder. Kaya maraming mga factors kung bakit lumalala ng lumalala. Dagdag na nga dyan yung banggit natin, tapon tayo ng basura. Pero mga ka-wonder, yung malaking tanong, no? Kahit sabihin natin may pananagutan din yung panahon ngayon, which is inaayos nga nila. Kita nyo, saan ka makita ng DPWH Secretary? Pagkasipag-sipag, tumatakbo-takbo sa kalsada, kala mo tipaklong, tumatalon, tinitignan, napapamura na lang sa galit. No? Kulang na lang, murahin niya yung nakarang administrasyon. Diba? Kaya ang tanong, nasaan yung resulta? No? Yung sinasabing napakalaki ng perang inilaan sa flood control, bakit hindi natin ramdam yung resulta? Laki nun 5.08 trillion, sinabi na nga ng GMA. Diba? Tingnan natin yung mga document, tingnan natin yung mga proyekto. Kailan sinimulan? Sabi nga ron, sinimulan na. Pero ni isang hukay, hindi na umpisahan. At sinabi pa ron malala, natapos na. Natapos na isang hukay, baka binulot na damo, wala tayong nakita, sabi ni PBBM. Ni hinukay man lang, wala. Diba? Magkano yung budget? 5.08 trillion. Sino yung contractor? Sabi nga dun ni Chris Ulo, Diskaya. Sino pa? Yung DPWH that time na sinasabi niya itong Villar. At sino pa? Itong si Duterte. Yung tatlo. Sabi niya, tinutumbok niya ron, yan ang sisihin nyo kung maninisi kayo sa panahon ngayon. No? Sino yung contractor? Si Diskaya. Diba? Natapos ba? Sabi ron, 88 doon. Out of 112 ay hindi natapos. At karamihan doon yung mga panlansangan. Kasama na yun Siyempre, pag gumawa ka ng lansangan, kasama yung mga yung pag-aayos ng kalsada ng mga drainage din dyan mga ka-wonder, kasi gagawan mo ng kalsada yan, ayusin mo diba? Yung iba dyan sa UST, nakita ko dati, tumataas yung tubig dyan, so inayos nila yung kalsada lang ba? Of course, pati yung drainage, kasi dun lumulusot yung baha, no? Isa pa, gumagana ba yung ginawang mga proyekto? Gumagana ba? Kita nyo ba? Behold, lo and behold, mga ka-wonder, parang swimming pool yung bawat lugar na mapupuntahan nyo. No? At higit sa lahat, no? Nakatulong ba talaga ito kapag malalakas ang ulan? Siyempre, alam nyo na yung sagot. Sabi nga, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Bahain kahit saan ka pumunta. Ngayon, tingnan nyo yung proyekto na 5.08 trillion, nasaan na? Diba? Nasaan na? No? Yung tunay kasi mga ka-wonder na sukatan dyan. Kung naligtas ba ang mga komunidad sa baha? Mukhang hindi. No? Itong Diskaya nga na nabanggit natin kanina, kasi mga ka-wonder, isa sa mga bagay na dapat bantayan natin, itong pangalan ng Diskaya, nakasalukuyan, nakadetain, Diyan, nakakulong sila. At ayon nga, dito sa Presidential Communication Office, nitong mga Diskaya raw mga ka-wonder ay naging prominente, kilalang kilala at suki na contractors ng DPWH, no? Noong 2016, no? At noong 2026, mga ka-wonder, di ba, nalitis sila dyan, no? Noong 2026, naharap sila dito sa graft and malversation complaints na isinampa dito kay Curly Diskaya, no? Ng ilang DPWH officials. Mga contractors yan, mga ka-wonder, kaugnay yung mga aligadong anomalous flood control projects, mga ka-wonder, dyan sa Bulacan. Kaya nga nasasabit yung ibang senador dyan. Sila Joel, kung sino pa, kahit hindi taga Bulacan, nakiki-project dyan, ano? No? Kaya malinaw ito, mga ka-wonder. Itong pagkakaroon ng kaso ng aligasyon ay hindi katumbas ng hatol ng guilty pa. Kasi nililitis pa yan no? Although sabihin natin, very obvious pero hindi pa final, yun ang sabihin na natin. Patuloy pa rin yan imbestigan kasi magkakaugnay-ugnay, may mga masasabit at may mga mabibisto dyan. No? Kaya ang kailangan natin, mga ka-wonder, ebidensya. Ebidensya, audit, investigasyon, desisyon ng kinaukulang institusyon. Pero mga ka-wonder, eto na. Doon sa sinasabi nating iniimbestigahan pa lang. Eto na nga, lumitaw na nga yung mga pangalan, proyekto. Mula sa panahong yun. Diskaya, nananahimik si Mark, tahimik lang. No? Siya raw yung DPWH doon. Secretary. No? Kaya karapatan nating itanong, ano ang nangyari sa loob ng DPWH noong mga taong iyon? Sa panahon ni Duterte,
DPWH Secretary si Mark Villar at itong contractor ay si Diskaya. Kaya yung tatlong tinutumbok nitong kaibigan natin si Chris Ulo, no? Dito na pumapasok yan si Duterte. Hindi siya makakaligtas dyan because yung sinasabing sinisisi nilang command responsibility ngayon, tingnan natin dito sa kay Duterte. Dahil si Duterte, mga ka-wonder, Pangulo that time, siya ang nasa pinakamataas na antas ng executive branch. Ba? DPWH, sa ilalim nila yan eh. No, ibig sabihin mga ka-wonder, na personal niyang inaprubahan yung bawat flood control project. Inaprubahan niya yan eh. No? Pero bilang Pangulo, may responsibility rin siya mga ka-wonder, no? Sa kanyang administrasyon na tiyakin. Kagaya na ginawa ni PBBM, wala nga siyang office sa Malacanang eh. Ang office niya sa lansangan kasi binibisita niya lahat. No? Kasi bakit? Tinitiyak niyang gumagana ang ahensya ng gobyerno. Tinitiyak niya yung mga lugar na baha, na may mga nabisto nga siyang infrastructure, na mga ghost. Kaya ang tanong ay hindi lamang mga ka-wonder, nagnakaw ba si Duterte? Siyempre, tanong ng taong bayan yan. Sagot nga dyan ng iba. Oo, ang daming pera. Joint account nila ni Sara. Pera ni Sara, ganito kalaki, bilyones. No? Sabi nga ng iba, pag pinagsama daw lahat, trilyones. Laki, no? Opinion lang yun, nabasa natin. Yun ang mga opinion ng tao. Kasi saan sila kumukuha ng bayad nila dito kay Kaufman? Magkano? 150 million to 250 million. I think, was that in dollars or in peso? Ganun kalaki. No, kaya tinanong, nagnakaw ba si Duterte? Mas mahalagang tanong mga ka-wonder, no, para maging fair din tayo dyan sa kanya. Ito na lang. Dahil ito yung maglilid din sa tanong na yun. Ano ang ginawa ng kanyang administrasyon para bantayan ang flood control? Ito sinasabing flood control spending. Yung mga perang ginastos mga ka-wonder, anong ginawa ng kanyang administrasyon? May sapat bang oversight? Yung pagtitingin? Pag-check? Balita ko, may panood pa ako kay PBBM. May tinanggal daw itong si Bongo at si Duterte na pamamaraan bago i-aprubahan ng mga contractors itong mga proyekto. Parang nalula si PBBM. Correct me if I'm wrong, parang pinatanggal nila Digong. Bakit? Diba? Bakit? Kaya itong si Trillanes, itong mga iba, no? Talagang binansagan na itong Duterte administration daw ay nagkaroon ng pagbuo ng sindikato. No? Kaya hindi mo rin masisisi mga tao kung ba't ganun mag-isip. Si Sentry, yun ang sinabi niya, sindikato. Diba? May mga, ito pang isang tanong. Sa panahon natin ngayon, sinisisi si PBBM. May napakulong na ba? Ang galing natin manisi. Pero sa panahon ni Duterte, may mga anomalya bang na-report? Meron ba? Sabi nga ni Duterte, pinasa niya kay Marcos eh. It would take another Marcos to resolve this flood control issue. Parang ganun. I'm just rephrasing it. No? Ano pa? May mga official bang napakulong? Naakusahan o naparusahan? Meron ba? Sabihin nyo kung meron. May mga proyekto bang dapat sanang naimbestigahan? Sagutin nyo mga DDS kung nanonood kayo. At tutulungan kayo ng mga ka-wonder natin kung meron o wala. Ganun pa man mga ka-wonder, hindi ko pinaghahalo yung sinasabing allegation at yung proven fact. No? Kasi ito yung gusto nating maging malinaw sa ating discussion dito. No? Na hindi natin kailangan gumawa ng kwento. Dahil may ebidensya, may report. No? Para lang mapanagot yung isang dating administrasyon. Nandiyan kasi mga ka-wonder yung documents. No? Ano pa, nandiyan ang government project records. Kitang-kita naman eh. Isiniwalat na whistleblower ni PBBM. Kitang-kita. Diba? Nanggalit na galit yung tao at ngayon nagdurusa. Nandiyan din yung procurement records. Nandiyan yung audits. Kaya walang lusot. Nandiyan yung mga congressional at Senate investigations. Diba? Kaya nga may nakukulong na eh. At kung mapatunayan nga mga ka-wonder, itong anomaly na ongoing pa investigation, doon dapat, no, manggaling yung pananagutan. Yung iba dyan, kahit nakakulong, iniimbestigahan pa rin. No? Hindi sa social media, no? Hindi sa blind loyalty, no? Kundi saan natin dapat magbasihan? Doon sa ebidensya palagi mga ka-wonder. Kaya yan mga ka-wonder, tahasan nating kinukundina yung nangyayari ngayon. Na ano ba ang nangyari sa 5.08 trillion? Sabihin natin, may trillion pa rin, 5.08 eh. No? Napakalaking mga napondo dyan eh, 5.08 trillion. Sabihin natin yung iba sa infrastructure, yung ilang trillion dyan sa flood control.
sa bawat lugar. No? Kahit sabihin natin mga ka-wonder na hindi personal na responsable dito si Duterte, no? Sa bawat flood control, sasabihin, pagtatanggol yan eh. Pero hindi natin pwedeng burahin mga ka-wonder na sa kanyang administrasyon, no? Itong history ng proyekto na sinasabing golden era daw, no? Golden era daw. Parang, ewan ko, golden era ba yung nakita nyo? Na itong sinasabing 2016 hanggang 2022 na mga proyekto na 88 doon hindi natapos. Hindi natapos yung golden era daw, no? May mga flood control projects dyan na talagang nasa record ng DPWH mula sa panahong yun. At kaya dapat nating mga ka-wonder itanong, ano ang naging performance ng mga proyekto? Ano nangyari sa pera natin? Mga taong bayan, no? Sino ang pumipirma, no? Diyan sa mga proyekto na yan. Isa diyan si Duterte, siya nag-a-approve. Sino nagpatupad? Of course, diyan yan sa executive branch. At bakit may mga lugar hanggang ngayon, no, ay binabaha? Binabaha lang ba? Binabaha ng malala mga ka-wonder, ano? At hindi dapat ito sabihin natin na kagaya ng paninisi natin. Sige, para ito sa atin lahat. DDS ka man, BBM ka, pink ka man, anuman kulay mo, no? Kasi mga ka-wonder, nakita natin may kapabayaan. Huwag nating gawing away yung mga kulay-kulay. DDS ako eh, Marcos ako eh, Dilaw ako eh. Tayo ang kawawa rito, mga ewan ko, tawag sa inyo kapag patuloy pa kayo nagdedepensa. No, hindi ito DDS versus Dilaw, DDS versus Red. Hindi ito BBM versus Duterte. Pera ito natin, taong bayan. No, kasama ka na panayang turo sa maling turo, katuturo, nanununo. Maling turo mo eh. You are barking at the wrong tree. No? Pera natin ito. Buhay ito ng mga Pilipino. Bahay, pamilya, hayop, mga aso, nakita ko, pakawawa, nalunod. No? Kaya kung sino man yung administrasyon na may kasalanan, dapat managot. Yan yung hamon sa atin sa lahat. Kung defender ka ni Duterte, okay, nasa sayo yan, pero wag mong depensahan yung tao nang hindi mo tinitingnan ang dokumento. Puro ka lang nakikinig sa mga content, sa mga post, and then magre-react ka na wala kang research at wala kang kaalam-alam dyan sa kukote mo. Diba? Yung kritiko naman ni Duterte, of course, may magkikriticize dyan kay Duterte, no, na sisisihin siya. Wag lang tayo, mga ka-wonder, no, maniwala sa mga aligasyon. Sana. Kasi pero nga, mga ka-wonder, nakikita natin with our own big eyes, kung maliit man mata mo, kahit singkit, still you can see what is happening, that every region dito sa Pilipinas, no, houses, animals, people are almost drowning. Nalulunod sa taas ng baha. Diba? Kaya hindi mo pwedeng sabing takpan mo lang yung mata mo eh. No? At hindi ka maniniwala sa aligasyon lang. Nasaan yung 5.08 trillion? Yun ang tanong eh. Hindi naman tayo nagbibintang, pero nasaan? 88 hindi natapos out of 112. 'Di ba? Di ba simpleng tanong 'yun? No? Kasi mga ka-wonder, kung malinis nga yung record, labas yung record. Kung maayos yung pagkagawa, ipakita yung resulta. Ikita naman yung resulta ngayon. No? Ano pa? Kung may anomalya, imbestigahan. Kung may mga nagnakaw, kasuhan. Kung may mapatunayang responsable, panagutin. Kaya mga ka-wonder, tayong mga ka-wonder, no? Alam natin yung totoo. Although yung iba nagbubulag-bulaga, nagbibinig-bingihan. Etong issue na to mga ka-wonder, huwag tayo masanay na bawat baha, sisisihin lang natin yung ulan. Yung ulan is part of the nature. Whether you like it or not, hindi ka pa pinanganak, umuulan na. No? It is the law of nature. Oo, malakas yung ulan, sasabihin nila. Pero hindi dahilan yun. Kasi malakas yung ulan eh. Kasi bakit? Oo, may sasabihin pa nila. May climate change kasi tayo ngayon. Although it has a big contribution sa nangyayari na paulan-ulan kahit naman hindi panahon ng pag-ulan. Sobrang init, no? Pero may problema talaga mga ka-wonder yung drainage natin. Yung mga urban planning, whether you like it or not. At hindi yan kasalanan ng ulan at nature. Kasalanan yan ng namumuno. Whether we like it or not. At sabi nga natin, kung may kasalanan, panagutin. Kung may anomalya, pakulong. No? Tayo ang gumagamit mga ka-wonder ng mga proyektong binayad natin. At dahil dyan sa mga proyekto na yan, na isinagawa ba? Maayos mang pagkakagawa? Hindi dito pinag-uusapan yung political loyalty. Yung kampi-kampi, hindi na yan uso ngayon.
Tayo nagdurusa eh. May tutulungan ka ba nung kinakampihan mo? Puro ka lang ngak-ngak at iyak dyan, wala ka naman nangyari. Kaya mga ka-wonder, mas maganda, mga DDS, magkaisa tayo. Tingnan natin yung leader na nagbibigay sa atin ng tulong, yung may nagagawa, hindi yung panay yung pasyal, panay yung paninira, no? At yung mga may record na talagang kitang-kita naman natin, pero pilit natin tinatakpan ng mata natin. Pilit tayo nagbibingi-bingihan, no? Pilit tayo nagbubulag-bulagan. Sabi nga doon sa kwento, no? Yung kwento ni P9, lagi siya nagbubulag-bulagan. Sabi ng nanay niya, dumami sana mata mo. Although kwento lang ito, pero it could happen in other way, no? Bilang consequence diyan sa iyo na binigyan ka ng boses, binigyan ka ng isip para mag-decide, makapag-react, magbigay ng side mo, pero mali ang iyong sinasabi. Kaya may consequence ka. Kaya yan, suriin natin mga ka-wonder, yung records, pakita dyan. Kaya ngayon, imbestigahan, may mga nakulong, you can see it by yourself, very obvious, itong baha, itong ulan, marami nasisira. Sabi nga, the thing speaks for itself. Res ipsa loquitur. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila kung sino ba talaga ang responsable sa nangyayaring baha ngayon. Sino ba yung mga yan? Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.